Minsan darating ito ng hindi mo inaasahan, sa gitna ng isang tahimik na gabi o habang abala ka sa trabaho. Bigla mo nilang mararamdaman yung bigat nito sa dibdib mo. Hindi natin may iwasan na makaranas nito. Minsan ang mga pagsubok, pagkabigo, o mga hindi inaasahang pangyayari ay nagdudulot ng malungkot na pakiramdam sa atin. Ngunit pakatandaan, ang kalungkutan ay bahagi ng ating emosyonal na kalusugan at hindi ito magtatagal kung tayo ay matututo kung paano ito haharapin. Ang unang hakbang para malampasan ang pakiramdam na ito ay ang pagtanggap. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo. Kapag pinipilit mong iwasan o supili ng lungkot, mas lalo itong nagiging mahirap. Ang pagtanggap mo sa emosyon na ito ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad sa sarili at pagpapahintulot sa sarili mong makaramdam. Pagkatapos tanggapin ang lungkot, maglaan ng oras para sa sarili mo. Pumili ng isang lugar na tahimik kung saan maaari mong pagnilayan ang iyong mga iniisip at iyong mga nararamdaman. Ang katahimikan ay may kapangyarihang magbigay ng linaw at magbukas ng mga solusyon sa isipan natin. Isang magandang paraan upang makapagmuni-muni ay ang magsulat. Isang lumang paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Ang pagsusulat ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mailabas ang mga emosyon na nakakulong sa isipan mo. Hindi mo kailangan maging formal sa pagsusulat. Ang pinaka-goal ay mailabas mo ang lahat ng iyong nararamdaman. Sa panahon na dinadalaw ka ng lungkot, maaari ding makatulong ang pagmumuni-muni o yung tinatawag nilang meditation. Ang simpleng pag-upo ng tahimik at pagtutok sa iyong paghinga ay makakatulong upang mapanatag ang iyong isipan. Ang pagmumuni-muni ay isang magandang paraan upang makalayo sa mga negatibong emosyon, at ito ay nagbibigay daan rin sa mga positibong pananaw. Subukan mo ding mag-exercise. Ang physical na activity ay hindi lang nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalusugan ng isipan natin. Kapag tayo ay nag-exercise, ang ating utak ay naglalabas ng mga endorphins. Ito yung mga chemical na nagpapasaya sa atin at tumutulong upang mapawi ang nararamdaman nating lungkot. Kung ikaw ay nalulungkot, huwag kalimutan na may mga taong handang makinig. Makipag-usap sa isang kaibigan, sa isang kapamilya, o isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang simpleng pagkakaroon ng pagkakataon na magbahagi ng nararamdaman natin ay nagbibigay ng ginhawa at nagpapagaan ng ating pakiramdam. Huwag kalimutan na magpatawad sa iyong sarili. Minsan kaya tayo nalulungkot ay dahil sa mga naranasan natin na mga pagkatalo o yung mga mali nating desisyon. Ngunit hindi mo kayang baguhin ang mga nangyari na. Ang pagtanggap at pagpapatawad sa sarili ay isang malupit na hakbang patungo sa pagpapalakas at paghilom. Isang paraan din upang mapawi ang kalungkutan ay ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, like magluto ng paborito mong pagkain, magbasa ng libro, manood ng mga movie o series, o gumawa ng isang gawain na makapagbibigay saya sa iyong pakiramdam. Ang mga simpleng bagay na to ay may kakayahang magbago ng iyong nararamdaman. Tandaan na ang lungkot ay hindi magtatagal, katulad lang din ng ibang emosyon. Bahagi ito ng ating pagiging tao at kinakailangan natin para maranasan ang buhay. Kaya't kapag ninalaw ka ng lungkot, gawin mo ang mga hakbang na ito at bigyan ng sarili ng pagkakataon na paghilumin ang mga sugat.